po si Joey, nagbabalik upang magbigay po muli ng comments and reactions. At tayo po ay magpapatuloy na magbigay po ng komentaryo tungkol po kay Pastor Apollo Kibuloy. At ngayon naman po ang pag-uusapan natin ay yung kanyang pagiging single. Kasi ang sabi niya, siya nga raw ay pinag-aagawan po ng mga kababaihan doon po sa kanyang simbahan. Ang sabi naman po ni Congresswoman Franz Castro, siya po raw ay pilingero. Actually, iko-correct lang po natin ng konti si Congresswoman Franz Castro. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay ako po ay naniniwala na siya po ay nagsasabi lang ng totoo. At wala naman po itong personalan, wala po tayong politika dito, at non-religious din po itong pong ating pong vlog. At kung hindi pa po kayo nakapagbabasa ng Biblia, ay ngayon na po ang inyong pagkakataon upang kayo po ay matuto ng kahit ilang talata man lang dito po sa ating pong pag-uusapan. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo, pakipress lang po yung subscribe button at saka pakilike na rin po ninyo. Siguro po basahin po muna natin yung ating pong talata na iugnay natin sa ating pong pag-uusapan. 1 Corinthians chapter 7 verse 1 and 2. Ngayon ito naman ang masasabi ko tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin. Mas makabubuti sa isang lalaki ang hindi na lang mag-asawa. Ngunit dahil sa marami ang natutuksong gumawa ng sexual na imoralidad, mas mabuti pa na mag-asawa na lang ang bawat lalaki o babae. Meron lang po isang katanungan, tanong po, bakit kaya nakasuhan si Pastor Apollo Kibuloy? O bakit kaya nauwi sa kaso yung kanyang sitwasyon sa ngayon? Alam niyo po, simple lang naman ang ibig po nating sabihin. Sana kung sa akin pong opinion, kung sana nag-asawa na lang si Pastor Kibuloy, malamang wala siyang kinakaharap na kaso ngayon dahil mag-iiba po ang takbo ng kanyang buhay. Konting background lang po patungkol kay Pastor Apollo Kibuloy. Si Pastor Kibuloy po ang leader ng Kingdom of Jesus Christ Church na nakabase po doon sa Davao. Siya rin po yung tinaguriang self-proclaimed appointed Son of God. At siya po ngayon ay may kasong human trafficking, rape, at iba pang kaso involving sex. Bukod sa pagiging pastor, ay negosyante rin po si Pastor Kibuloy. Isa sa kanyang mga negosyo, siya po ay nagre-recruit ng kanyang mga miyembro papuntang Amerika para personal na magserbisyo sa kanya. At ito nga po ay tinatawag niya na mga pastorals. Ayon po sa balita, ang trabaho daw po ng mga pastorals ay tagapagmasahe, tagapagpaligo, at iba pang serbisyo para kay Pastor Kibuloy. At sila rin po ay naatasan na magtinda ng mga kung ano-anong kakanin at manghingi po ng donasyon sa publiko doon po sa Amerika at dito po sa Pilipinas. At yan nga po ay isa sa mga source of income ng simbahan po ni Pastor Apollo Kibuloy. At sa kasalukuyan, si Pastor Kibuloy po ay wanted at pinaghahanap po ng ating pong otoridad sa kasong human at saka sex trafficking dito po sa Pilipinas at doon po sa Amerika. Siguro po tingnan muna natin kung ano po yung sinasabi ng ating pong talatang binasa. Ang sabi po, mabuti raw pag hindi na mag-asawa. Sa bagay, totoo po yan. Ikaw lang, sapagkat ikaw lang mag-isa. Wala kang pakakainin, walang makikialam sa'yo, walang sisisi sa'yo, walang magbabantay sa'yo, walang aaway sa'yo. At kung ikaw naman ay negosyante, mas mabilis kang aasenso. Bakit? Sapagkat wala ka namang iniisip na iba. Wala kang iniisip na pamilya na pakakainin. Wala kang iniisip na pambiling gatas, pambiling gamot,
dadalhin sa ospital ang mga anak, wala pong ganun. Ikaw lang mag-isa. Kaya mabuti rin po talaga daw na sabi nga rito sa Biblia ay mabuti rin ang hindi na mag-asawa. Kaya lang, maari kang mahulog sa imoralidad. Yan po rin ang sinasabi dito sa talatang ating pong binasa. Bakit? Kasi wala kang asawa. Ang ibig sabihin po ng sexual na imoralidad ay mga bagay-bagay na hindi katanggap-tanggap, no, patungkol sa sex o maling paggamit ng sex. Meron nga pong isang halimbawa dito doon po sa aklat ng Korinto, dito rin po, no, sa Corinthian Church, may nabalitaan po si Apostol Pablo na meron pong gumagawa ng sexual na imoralidad. At sinasabi nga po ron ay merong isa na kinakasama nga niya ang asawa ng kanyang ama. At nababanggit rin po sa Biblia ang ibang uri ng mga sexual immorality. Katulad nga po ng pagbili ng sex, pagbenta ng sex, o prostitution. At nandiyan na rin yung rape, mga ganyan, ano? Pakikipagtalik sa kamag-anak. At ganoon din naman yung pakikipag-live-in o yung adultery. Sa bagay naman pong pakikipag-live-in at adultery ay kinalaunan ay pinahintulutan na rin, no? At saka nagiging katanggap-tanggap na rin sa atin. Bakit po? Kung ikaw ay nakikipag-live-in, minsan hindi mo na nagagawang magpakasal, no? Dahil sa mga sitwasyon. Nagkakaanak na kayo, minsan marami pong anak at maraming gastusin. Kaya naman ang pagpapakasal ay isinasantabi na lang muna. Hanggang sa tumagal na, tinatanggap na rin natin, kinikilala na rin ng ating batas. Kaya nga meron po tayong tinatawag na common law husband, common law wife, mga ganyan. So, nagiging katanggap-tanggap na rin. Ganon din naman sa adultery, pakikiapid sa may asawa, o pakikiapid po, no, ay minsan nagiging katanggap-tanggap na rin kalaunan, sapagkat unang-una ay minsan malayo na, nag-abroad na yung babae o lalaki at tumatagal na at nauuwi na lang sa hiwalayan hanggang sa sasabihin nila ay hindi na po sila siguro sa isa't isa. Kaya naman ay katanggap-tanggap na rin, ano? At pinahintulutan na rin ng Diyos. Hindi po tulad ng mga prostitusyon, pagbibenta ng sex, pagbibili ng sex, o rape, o pakikisama po sa mga kamag-anak, yung mga ganyang klaseng mga imoralidad, ay sa palagay ko ay hindi po magiging katanggap-tanggap sa atin kahit kailan. So yan po mabuti kapag hindi po, no, nag-asawa, ikaw lang mag-isa. Okay, kaya lang merong kang panganib, maaaring mahulog ka nga lang sa sexual immorality. Yan po yung sinasabi ng Biblia. Hindi ko po sinasabi yan, hindi po galing sa akin yan. Galing po yan sa salita ng Diyos. So ano naman po ang mabuti kapag mag-aasawa ang isang tao? Okay. Sa bagay, hindi na po natin dapat sinasabi yan. Alam na po ng bawat isa sa atin yan. Unang-una, may katuwang ka siyempre araw-araw, no? May personal service ka. Ang bawat isa sa inyo ay may personal service sa bawat isa. Kung gusto mo magpamasahe, gusto mo magpaligo, okay lang. Depende po yan kung ano yung usapan po ninyo. Hindi mo na kailangan ng pastoral. At syempre, magkakaroon ka ng anak, magkakaroon ka ng apo, sasamahan ka niyan hanggang sa huling sandali ng iyong buhay. Hanggang sa ikaw ay magkasakit, meron man lang hihima sa noo mo para sabihin, tatay, mahal ka namin, lolo, mahal na mahal ka namin. At syempre, may pamamanahan ka naman ng iyong mga ari-arian. At isa pa, ang asawa mo rin ang unang magsasabi kung mali ang ginagawa mo o hindi niya gusto yung ginagawa mo. Okay? Take note of that. Ang unang magsasabi kung mali ang ginagawa mo o hindi niya gusto ang ginagawa mo ay yung asawa mo. Ito po na para sa babae at lalaki. Itong pinatutungkulan natin ito, mapababae ka man o mapalalaki.
Ikalawa, ano po ang mabuti kapag ikaw ay may asawa, no? Una-una, malayo ka sa tukso, no? Tukso ng laman. May tutugon po sa pangangailangan mong sexual. Hindi mo na hahanapin sa iba, meron ka namang asawa, may tutugon sa pangangailangan mong sexual. So yan po ang mabuti kapag nag-aasawa ang isang tao. Meron po bang minamasama ang Diyos? Ang sagot po ay wala. Yan po ay parehong mabuti. Mamimili ka lang kung ano yung gusto mo. Kung gusto mong may asawa, kung gusto mong walang asawa, hindi ka mag-asawa, okay, mabuti po yan. Kung gusto mong may asawa, mabuti po yan. Kapag hindi ka po mag-asawa, dapat kaya mong gampanan ang pagiging walang asawa. Yun lang, no? At kung hindi mo kaya, dapat ay mag-asawa ka para hindi ka mahulog sa immoralidad. So yan po yung sinasabi po ng ating pong talata. Yan po yung sinasabi po ng Diyos sa kanya pong salita. So, sa ganang akin lamang, ito po, no, ang pinili po ni Pastor Kibuloy ay wag na mag-asawa. Which is good also, mabuti rin po naman. Kaya lang, meron pong problema. Maaaring hindi niya nakayanan, gampanan ang pagiging walang asawa o pagiging single. Kung nag-asawa sana, ay maaaring nag-iba ang takbo ng buhay ni Pastor Apollo Kibuloy. Meron sana siyang katuwang sa kanyang mga plano, no? Wala na sana ang mga pastorals, no? Marahil wala na ring self-proclaimed appointed son of God. At marahil ay meron man lang nagsabi na hindi ko gusto yung ginagawa mo, no? Para mapigilan ang maling plano. Meron man sanang asawa na nagsabi na hindi ko gusto yung ginagawa mo. At hindi na sana po humantong sa kasong human trafficking. So, yan lang po, no? Tama po ang kaya tama po ang Diyos, hindi po siya nagkulang sa kanyang sinasabi. Yan lang po ang dahilan. Hindi kasi siya nag-asawa, kaya ngayon ay nakasuhan siya dahil nakapag-isip siya ng ibang paraan ng paggamit ng sex o ibang paraan ng pag-aasawa. Okay, so next vlog po natin, abangan nyo po, no, separation of church and state na sinabi ni Senator Robin Padilla. No? Actually, tama naman po si Senator Robin Padilla. Siguro kulang lang ng paliwanag, kaya hindi umipek. So, at yan po ang ipaliliwanag natin, base na rin po sa sinasabi ng Diyos sa Biblia, kaugnay pa rin kay Pastor Apollo Kibuloy. Meron po tayong ibang mga topics po, no? Katulad ng ano ba talagang born again, no? May suffering din pala sa langit, no? Ano ang kingdom of God? Ano ang kingdom of heaven? Isa pa, no? Makakapasok ba sa langit ang LGBT? Kasi marami po nagsasabi, yung mga, alam niyo na, yung mga religious people na hindi raw. Huwag naman pong ganun, ano? Kung ako tatanungin, oo naman po, bakit hindi? Paliliwanag po natin. Bakit po kumaliwa si Mr.? Bakit kumaliwa si Mrs.? Yan po. Magta-topic room po tayo about pornography, no? Pornography, may pakinabang din ba? Yan po, no? Yung ating pong mga topic. Baka gusto nyo pakinggan po yan. Yung sugal, no? Marami po nagsusugal, no? Saan ba masama ang sugal at saan naman siya mabuti? Paano siyang masama? Paano siyang mabuti? Ito pa isa, kung gusto mo po ng forever, no? Ano ang dapat mong gawin kung gusto mong forever? Ito pa isa, pinahintulutan ba ng Diyos ang maghiwalay at makisama sa iba? Yan. At marami pa po tayong mga topics na tatalakayin. Kung gusto nyo pong pakinggan yan, mag-subscribe po kayo, abangan nyo po. Lalabas po yan sa aking pong mga susunod na vlog. Okay, mag-subscribe po kayo at paki-press na lang po yung subscribe button at paki-press na rin po yung notification bell para ma-notify po kayo at paki-like nyo na rin po. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ito po muli si Joey, samantalang nagpapaalam. At magkita-kita po tayo muli
Pagpalain po kayo ng ating Diyos.